Hello guys, may bago na naman tayong share na video. Activate natin to sa client, itong router na to, isang IoT device, fiber home. Ayan. Meron na rin siyang user account, pinalitan ko na rin para pwedeng palit-palitan ni client ng password yung router na hindi niya magagalaw yung admin. Meron din siyang admin setting para sa maintenance account. Halimbawa, magpapalit ako ng ng PPPO account, broadband setting, pwede natin siyang i-access na hindi mapapakialaman ni client yung mga setting. Bali guys, open muna natin yung GUI nya. Tayo sa PC guys. Muna natin sa likod tong LAN cable. Ayan. So na natin. Kapit na guys yung client NAP niya na connector. Ayan, galing papunta sa NAP yan sa taas. May maintenance akong maintenance connection ako doon, kada NAP ko. Ayan, meron siya dito connector. Subukan din natin mamayang linisin muna yung mga port nya, kasi ito galing sa matagal na storage eh. Try natin linisin yung connector nya, ito, kung may magbabago ba bago natin dalhin sa client nya. Dapat maganda yung reading nya. Punta tayo sa PC guys . Saksak natin muna ang LAN cable. Saksak natin. Okay. Blinking. Biblink na ba? Okay, nagbiblink na. Ito na natin guys yung nya, IP nya. Ito na guys, access na natin yung nya, password nya. Ayun, bukas ang admin account niya. Punta natin yung one status. Siya na. May IP na siya galing sa MikroTik. Yan. Gusto natin palitan yung PPP account, broadband setting lang. Ito yung setting niya. Nakikita nga dito guys sa baba. Connected na dapat siya. Ayan. Dapat bago nyo dalhin sa client, dito pa lang naayos nyo na yung setting para hindi nyo nakakalkalin doon. Ito yung user niya, yung password, IP mode, PPP account.
check nyo lahat ng LAN para magamit nyo yung LAN port ng router. Tapos dalawang SSID sa 2.4 GHz at saka dalawang SSID sa 5 GHz. Pwede na siguro yung dalawa guys, masyado na marami. Yan. Tapos may user account na rin to guys, nilagyan ko na para pag magpapalit siya ng password, siya na magpapalit. At maintenance account din, pag ako naman may maintenance sa kanya. Yan guys, kita nyo na yan oh. Tapos testingin din natin yung phone status nya. Ito pala yung makikita nyo guys oh, yung software version na ginagamit ko para mawala yung logo dito ng provider, yung dating provider. So yan, GPON siya. So GPON yung OLT ko, Ono State, LOID, Fiber Home ang pangalan nya. Optical info, ito yung pinaka important guys. Tignan natin ha. 11.81 ang receive power nya. Ito hindi ko pa nalilinis to guys ha. Tignan natin kung magkaganda yung reading nya. Kahit sana mabawasan mo na 1 dB sa 1 dB. Ipagta tayo sa router guys at check natin muna yung phone nya. Baka sakaling mapaganda pa natin tong 11.81, negative 11.81. Bali nagbi-blink na pala guys yung ano nya. Ayun, kita nyo. Ayun, nagbi-blink na yung ano nya. Tayo natin ilaw. Ayan guys, nagbi-blink na yung phone. Yung sabihin connect siya sa OLT. Activated na rin yung ano nya, yung PPP account niya kasi nailaw na yung internet na light niya. Ito na WLAN at saka itong LAN cable. Tapos linisan muna natin guys kung may magbabago sa DBM niya. Sana gumanda kahit pa paano. Yes, buka muna natin tong linisan. Ay. Tingnan natin baka matanggal pa natin yung mga contaminants nito sa loob. Galing kasi sa matagal na ano to imbakan maraming alikabok sa loob.
syempre ito naman connector natin. Oops, mali. Okay. Bitin natin guys. Patay muna natin para mag buksan na natin guys. Patay natin yung power. Siyempre ginagawa natin to para kahit papano madagdagan yung reading natin. Sayang naman yung mga AC connector natin, mga mamahalin, para mabawasan din yung ano natin, yung alos. Kailangan yun guys para maganda yung reading ni client. Yan, nagbiblink na yung phone nya. Nagbiblink na yung phone. Oops, working na yung phone light. Ito na natin yung internet, yung ilaw, para ma-acknowledge ng server natin. Yun. Okay. Punta na tayo sa PC guys. Check natin kung nagbago yung DBM nya. Yun, tingnan natin na. Credentials natin. Yun, ano naman, pumasok na naman siya guys. Tingnan natin yung ano niya, phone niya kung may nagbago sana. Device info, same pa din. Serial number, fiber home, optical status. Uy, walang nagbago guys. 11.86. Ibig sabihin malinis na yung ano natin, yung router natin. Prior siguro sa pag ano natin, tanggal ng mga contaminants niya guys. Ayan guys, so 11.86 pa din siya. Kanina 11.80 yata siya. Ibig okay yung ano, okay pa yung router. Balik po tayo sa router guys ha. Diyan natin paggagalawin to mga to. Kasi okay na to eh. May mga wireless na rin siya, ano. Nilagyan ko na rin siya. Ayan, meron na rin siya sa 5G at saka sa 2.4G, 2.5 GHz. Balik tayo sa router natin guys ha. Ayan guys, ready for deployment na to. Bali susunod na video natin, doon naman tayo sa client, titignan natin kung same pa din yung reading na makukuha natin dito sa kinabit natin na iposi sa kanya, yung pang test natin, bench, pang table test natin sa kanya. Kapangit lang yung pagkasok sa dito no guys. Yan guys, okay na. Salamat sa ano nanonood. Thank you.